Values Education 7 Quarter 2 Learning Competency 6A na ipapahayag ang mga wastong pagtugon ng pamilya sa pagbabago ng klima o climate change. Ano ang climate change? Ito ay malaking pagbabago sa panahon ng mundo na nararamdaman sa loob ng maraming taon. Hindi ito basta mainit o maulan na araw. Ito ay isang pagbabago na nakikita natin sa mahabang panahon. Ang climate change ay nagpapainit sa mundo, nagdudulot ng mas malalakas na bagyo, nagbabago sa dami ng ulan, at pati ang level ng dagat ay tumataas. Kaya't ito'y isang pagbabago na may epekto sa buong planeta. Nagsimulang makita ng mga sayantipiko ang mga pagbabagong ito noong panahon ng Industrial Revolution, mga 200 taon na ang nakalipas, noong nagsimulang dumami ang mga pabrika at paggamit ng mga sasakyan. Bakit nga ba may climate change? Isa sa mga pangunahing sanhi ng climate change ay ang tinatawag na greenhouse gases. Ang mga gas na ito ay nagpapainit sa mundo. Ang mga sasakyan, pabrika, at pagsusunog ng fuel ay naglalabas ng mga ganitong gas. Isa pang problema ay ang pagputol ng maraming puno o deforestation. Ang mga puno ay nakatutulong na linisin ang hangin, ngunit kapag masyadong marami ang napuputol, mas mahirap mapanatiling malinis ang hangin. Ang polusyon ay nagdudulot ng dumi sa ating hangin, tubig at lupa. Ang usok mula sa sasakyan, pabrika, at pati basura ay nagdudulot ng polusyon na nakasasama sa ating planeta. Kapag masyadong maraming kuryente o fuel ang ginagamit natin, nakadadagdag tayo sa mga greenhouse gases. Kaya't ang pag-iingat sa enerhiya ay nakatutulong para mabawasan ang epekto ng climate change. Sa mga susunod na slide, pag-usapan natin ang ilang suliraning kinakaharap natin na may kinalaman sa climate change at kung paano makatutulong ang inyong pamilya sa pagharap sa mga suliraning ito. Isulat sa iyong notebook ang sagot sa mga tanong. Paano nga ba makatutugon ang ating pamilya sa climate change? Maaari nating gamitin ang acrostic na climate sa pagsagot dito. C. Conserve energy. L. Lessen plastic use. I. Implement waste segregation and recycle. M. Minimize water usage. A. Advocate for local products. T. Take action to plant trees. At E. Educate each other. Conserve energy. Bilang isang pamilya, marami tayong simpleng hakbang na maaaring gawin para makatipid sa enerhiya. Isa na rito ay ang pagpatay sa mga ilaw kapag hindi ginagamit o hindi kailangan, at pagbukas na lamang ng bintana tuwing may araw para mas maliwanag at mas malamig. Maaari rin nating bawasan ang paggamit ng aircon at gumamit ng ventilador kapag hindi naman masyadong mainit. Sa ganitong paraan, ang pagtitipid natin sa enerhiya ay hindi lang nakatutulong sa pagbabawas ng gastusin sa kuryente, kundi nakatutulong din sa kalikasan. Lessen plastic use. Ang pamilya natin ay may mahalagang papel sa pagbabawas ng plastic. Sa bawat pagpunta sa grocery o pamilihan, pwedeng magdala tayo ng sarili nating bag at lalagyan ng pagkain o bote ng tubig. Kapag nagbabaon sa school o trabaho, pwedeng gumamit ng reusable containers imbis na plastic wrappers. Sa ganitong paraan, makikita ng mga kasapi ng pamilya na mas mainam at praktikal ang paggamit ng mga bagay na pwedeng gamitin muli habang nagpapakita ng malasakit sa kalikasan. Implement waste segregation and recycle. Isa sa mga magagandang gawain na maaaring gawin ng pamilya ay ang tamang paghihiwalay ng basura. Maglagay ng hiwalay na lalagyan para sa mga recyclable tulad ng bote, papel at plastic, at para sa mga basurang hindi na maaaring magamit muli. Sa pamamagitan ng pagsisegregate at pagre-recycle, nababawasan natin ang dami ng basura na napupunta sa tambakan o sa kalikasan, at ito'y makatutulong upang maiwasan ang polusyon. Ang pagbabawas ng basura ay mahalaga dahil mas mababa ang enerhiya at likas na yaman na nasasayang. Sa ganitong paraan, natututo ang buong pamilya na maging responsable sa pagtatapon ng mga bagay at naiiwasan din natin ang pagkalat ng basurang maaaring makasama sa kapaligiran. Ang bawat simpleng pagkilos na ito ay isang hakbang patungo sa mas malinis na kapaligiran para sa lahat. Minimize water usage.
Pahalagahan natin ang bawat patak ng tubig sa pamamagitan ng tamang paggamit nito. Pwedeng gumamit ng balde kapag naliligo o gamitin ang tubig na pinanghugas sa bigas sa pagdidilig ng mga halaman. Mainam ding ituro sa mga bata ang tamang pagsasara ng gripo at pag-check kung ito ay may sira na dapat ipaayos agad. Sa ganitong paraan, tinutulungan natin ang pamilya na maging responsable sa paggamit ng tubig na mahalagang yaman sa ating bansa. Advocate for local products. Kapag namimili, subukan nating suportahan ang mga lokal na produkto. Halimbawa, bumili ng gulay at prutas mula sa palengke o mga lokal na tindahan sa halip na imported na pagkain. Bukod sa mas sariwa at mura, mas kaunti ang enerhiyang ginugol sa kanilang transportasyon. Natutulungan din natin ang mga lokal na magsasaka at nagiging inspirasyon tayo sa ating mga kababayan na pahalagahan ang sariling atin. Take action by planting trees. Ang pagtatanim ng puno ay isa sa pinakamagandang paraan upang ang buong pamilya ay makapag-ambag sa kalikasan. Maganda itong gawing regular na aktibidad kung saan maaaring magtulungan ang bawat isa, mula sa pagpili ng mga puno hanggang sa mismong pagtatanim at pag-aalaga sa mga ito. Kapag sabay-sabay nating ginagawa ito, natututuhan ng bawat isa ang kahalagahan ng kalikasan at ng bawat puno na ating itinatanim, dahil ito'y nagbibigay ng hangin at proteksyon sa ating kapaligiran. Educate each other on environmental issues. Ang pag-uusap tungkol sa kalikasan ay hindi lang para sa mga nakatatanda. Maganda kung ang pamilya ay may open discussion kung saan maaaring magtanong ang mga bata at magbahagi rin ng sariling kaalaman ang bawat isa tungkol sa climate change at mga paraan ng pagtulong. Halimbawa, pwede nating pag-usapan ang mga napapanood nating videos o nababasa tungkol sa mga epekto ng plastic sa dagat. Kapag sama-sama tayong natututo, mas malaki ang tsansang magawa natin ang tamang aksyon para sa kalikasan. Upang wastong makatugon ang ating pamilya sa climate change, tandaan ang climate. C. Conserve energy. L. Lessen plastic use. I. Implement waste segregation and recycle. M. Minimize water usage. A. Advocate for local products. T. Take action to plant trees. At E. Educate each other. Values Education 7, Quarter 2, Learning Competency 6B na ipaliliwanag na ang pagtugon ng pamilya sa pagbabago ng klima o climate change ay pagtupad sa mga tungkulin nitong makiisa sa mga pandaigdigang gawain upang wastong mapamahalaan ang mga epekto nito sa kapaligiran. Sa nagdaan nating aralin, pinag-usapan natin ang mga wastong pagtugon ng pamilya sa climate change at ito ang mga sumusunod: conserve energy, lessen plastic use, implement waste segregation and recycle, minimize water usage, advocate for local products, take action to plant trees, and educate each other. Sa aralin natin ngayon, ating alamin kung ano-anong mga pandaigdigang programa para sa climate change ang natutugunan ng ating pamilya sa tuwing nagagawa natin ang mga nabanggit sa itaas. Mga pandaigdigang programa para sa climate change: Earth Hour, Clean Seas Campaign, Waste Wise Cities Campaign, World Water Day, Paris Agreement, at Billion Tree Campaign. Earth Hour. Hinihikayat nito ang lahat ng tao sa buong mundo na i-switch off ang lahat ng hindi kinakailangang ilaw at kagamitan sa loob ng isang oras bilang simbolo ng kanilang pangako sa pangangalaga ng planeta. Taon-taon, marami ang nakikibahagi rito upang magbigay kamalayan tungkol sa climate change at pangangalaga sa kapaligiran. Ang Earth Hour ay isang espesyal na oras kada taon kung saan pinapatay ng mga tao sa buong mundo ang kanilang mga ilaw sa loob ng isang oras. Sa simpleng gawaing ito, pinapaalala natin sa lahat kung gaano kahalaga ang pangangalaga sa ating planeta at ang pagtitipid ng enerhiya. Isinasagawa ito tuwing ika-30 ng Marso sa oras na 8:30 hanggang 9:30 ng gabi. Subalit maaari nating isagawa araw-araw bilang pakikibahagi sa kampanyang pangangalaga sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagtitipid ng enerhiya. Kung regular na naisasagawa ito ng ating pamilya, tayo ay kaisa ng pandaigdigang gawaing ito.
Clean Seas Campaign. Tumutulong ito sa mga tao, samahan at gobyerno sa buong mundo na magtulungan para bawasan ang plastic na napupunta sa dagat. Ito ay nagsimula noong 2017 at ngayon pinakamalaking grupong nakatuon sa paglaban sa polusyong plastic sa karagatan. Ang mga bansang kasali ay nangangako na tutulong sa paglilinis ng mga dalampasigan at pagbabawas ng basura sa dagat. Kahit ang mga bansang wala sa tabi ng dagat ay sumusuporta rin dahil alam nilang importante ang bawat bahagi ng ating mundo. Ang Clean Seas Campaign ay nakikipagtulungan din sa iba pang mga grupo at ahensya para makahanap ng mga bagong paraan upang labanan ang polusyon sa karagatan at gawing mas malinis ang ating mga dagat. Ang ating pamilya ay nagiging kaisa ng pandaigdigang kampanyang ito kung tayo ay gumagawa ng paraan upang mabawasan ang paggamit ng plastic tulad ng pagdadala ng sariling water container, paggamit ng mga reusable na bag at container, at paggamit ng reusable na utensils. Waste-Wise Cities Campaign. Nakatuon ito sa pagtulong sa mga lungsod na maging mas matalino sa pamamahala ng basura. Layunin nilang matutuhan ng mga tao kung paano paghiwalayin ang kanilang basura at mag-recycle upang mabawasan ang mga bagay na napupunta sa mga tambakan ng basura. Sa tulong ng Waste-Wise Cities, ang mga komunidad ay tinuturuan kung paano gawing mabuti ang kanilang mga gawi sa pagtatapon ng basura, tulad ng paglalagay ng mga lalagyan para sa mga nabubulok, hindi nabubulok, at mga recyclables na materyales. Sa ganitong paraan, ang mga hindi ginagamit na bagay ay maaari pang gawing bago, at ang ating mga lungsod ay magiging mas malinis at mas maganda para sa lahat. Kung ang ating pamilya ay nagsisegregate ng basura at nagre-recycle, nagiging kaisa tayo ng pandaigdigang programa na ito upang labanan ang climate change. World Water Day. Isa itong taunang kaganapan tuwing March 22 na itinatag ng United Nations para magbigay kamalayan tungkol sa kahalagahan ng malinis na tubig at ang pangangailangan ng tamang pangangalaga sa mga yamang tubig. Hinihikayat nito ang lahat na magtipid ng tubig at matiyak na may sapat na malinis na tubig para sa lahat. Ang World Water Day ay isang espesyal na araw kung saan ang mga tao sa buong mundo ay natututo kung gaano kahalaga ang tubig. Isa itong araw para pag-isipan kung paano natin ginagamit ang tubig at paano tayo makakatipid para ang lahat ay may sapat na malinis na tubig para inumin, panghugas at pagtanim ng pagkain. Kung ang ating pamilya ay nagtitipid at nagiging matalino sa paggamit ng tubig, hindi lang tuwing March 22, kundi sa bawat araw, nagiging kaisa tayo ng pandaigdigang gawain na ito. Paris Agreement. Ito ay kasunduan ng mga bansa sa buong mundo kasama ang Pilipinas upang mabawasan ang polusyon at mga greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. Nangangako ang bawat bansa na gumawa ng mga pagbabago tulad ng paggamit ng renewable energy at pagprotekta sa mga kagubatan upang pabagalin ang climate change. Upang mabawasan ang carbon footprint, maaaring magsimula ang mga komunidad sa simpleng paraan tulad ng pagbibisikleta o paglalakad sa halip na paggamit ng sasakyan para sa malalapit na lugar. Kung ang ating pamilya ay mas bumibili ng lokal na produkto kaysa imported products, nagiging kaisa tayo ng gawaing ito sapagkat nakapagpapabawas tayo ng carbon footprint na dulot ng mga sasakyan na ginagamit sa pag-i-import ng mga produktong banyaga. The Billion Tree Campaign. Hinihikayat nito ang mga tao, komunidad, organisasyon at gobyerno sa buong mundo na magtanim ng puno. Layunin nitong makapagtanim ng bilyong puno upang makatulong labanan ang climate change at ibalik ang sigla ng kalikasan. Ang Billion Tree Campaign ay isang proyekto na nag-aanyaya sa lahat ng tao sa buong mundo na magtanim ng mga puno para tulungan ang ating planeta. Ang mga puno ay nagbibigay ng malinis na hangin, tahanan para sa mga hayop, at tumutulong na panatilihing malamig at luntian ang mundo. Sa ating pamilya, maaari tayong makipagkaisa sa kilusang ito sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno kung may bakanting espasyo tayo sa ating tahanan. Kung magawa natin ito, nagiging kaisa tayo ng pandaigdigang kilusang ito upang mapamahalaan ang climate change. Ang tinalakay natin sa nagdaang araw na wastong pagtugon ng pamilya sa pagbabago ng klima ay may malaking kaugnayan sa mga pandaigdigang gawain
na may layuning labanan o pamahalaan ang climate change. Kaya kung nagagawa natin ang mga ito sa ating tahanan, nagiging kabahagi tayo ng mas malawak na mga gawain upang pangalagaan ang planeta. Values Education 7, Quarter 2, Learning Competency 6C, na isasakilos ang mga sariling paraan ng wastong pagtugon ng pamilyang kinabibilangan sa pagbabago ng klima o climate change. Ano-ano nga ba ang mga suliraning kaugnay ng climate change? Ang unang problema ay ang mataas na carbon emissions na dulot ng labis na pagkonsumo ng enerhiya. Sa araw-araw nating buhay, ginagamit natin ang maraming kuryente mula sa mga appliances, sasakyan at iba pang kagamitan. Ang mga fossil fuels na ginagamit natin para makakuha ng enerhiya ay naglalabas ng mga harmful gases sa hangin. Pangalawa, ang polusyon ay isang malalang problema na nagdudulot ng pagkasira ng ating kalikasan. Ang mga basurang itinapon sa mga ilog at dagat, pati na rin ang mga emissions mula sa mga sasakyan at industriya ay nagiging sanhi ng malubhang epekto sa ating kapaligiran. Ang polusyon ay hindi lamang nakakaapekto sa mga hayop at halaman, kundi pati na rin sa ating kalusugan. Ang ikatlong problema ay ang kakulangan sa tubig. Dahil sa pagbabago ng klima, mas madalas tayong nakakaranas ng tagtuyot at mas kaunting ulan. Ang kakulangan sa tubig ay nagiging sanhi ng hindi sapat na supply ng inuming tubig at naapektuhan ang ating mga ani at mga halaman. Ang ikaapat na problema ay ang mainit na panahon na dulot ng kakulangan ng mga puno. Ang mga puno ay mahalaga sa ating kapaligiran dahil sila ang nag-aabsorb ng carbon dioxide at nagbibigay ng malamig na hangin. Kapag marami ang nawala sa mga puno, nagiging mas mainit ang ating paligid. Ang huli ay ang pagdami ng basura at pagkasira ng kapaligiran dahil sa labis na pagkonsumo o ang tinatawag nating komersyalismo. Ang sobrang pagbili ng iba't ibang kagamitan o produkto ay nagiging sanhi ng labis na basura na nagdudulot naman ng polusyon. Paano tinutugunan ng ating pamilya ang mga suliraning nabanggit tulad ng mataas na carbon emission, basura at polusyon, kakulangan sa tubig, mainit na panahon at komersyalismo? Sagutin ito sa pamamagitan ng pagpunan sa talahanayang ito. Mayroon kang 20 minuto upang ito ay gawin. Ang pagpapahalagang nais sa ating linangin ng araling ito tungkol sa climate change ay ang pagpapahalaga sa malasakit o compassion. Ano nga ba ang malasakit? Ang malasakit ay ang pag-aalaga at pag-unawa sa pagdurusa ng iba, kasabay ng pagnanais na makatulong upang maibsan ang kanilang paghihirap. Nagtutulak ito sa atin na kumilos para sa ikabubuti ng ating kapwa at ng ating kapaligiran. Sa konteksto ng climate change, ang malasakit ay mahalaga dahil ang mga epekto nito tulad ng matinding init, kakulangan sa tubig at polusyon ay hindi lamang nakakaapekto sa atin, kundi pati na rin sa ating mga komunidad at sa mga susunod na henerasyon. Kapag tayo ay nagmamalasakit, natututo tayong pahalagahan ang mga likas na yaman at ang kapakanan ng ibang tao. Sa pamamagitan ng malasakit, nagiging bahagi tayo ng solusyon sa mga isyu ng klima at nakakatulong tayo sa paglikha ng mas magandang kinabukasan para sa lahat. Paano nauugnay ang malasakit at climate change? Ang ating mga aksyon ay may epekto sa mundo at sa mga susunod na henerasyon. Sa pagpapakita ng malasakit, kinikilala natin ang ating responsibilidad na pangalagaan ang kapaligiran. Ang pagbabago ng klima o climate change ay nakakaapekto sa lahat. Ngunit may mga komunidad na higit na nahihirapan. Ang malasakit ay nagtutulak sa atin na tulungan ang mga nangangailangan, maaaring sa pamamagitan ng tulong pinansyal, voluntaryong gawain, o pagpapalaganap ng kaalaman. Ang malasakit ay nagtutulak sa atin na gumawa ng mga pagpipilian na hindi lamang kapaki-pakinabang para sa atin, kundi pati na rin para sa iba at sa planeta, tulad ng pagbabawas ng basura at pag-iingat sa mga yaman. At ang malasakit ay nagpapalakas ng pagtutulungan sa pagtugon sa mga isyu ng klima, na nagpapaalala sa atin na ang sama-samang pagkilos ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago para sa komunidad at kapaligiran.
At dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Nawa'y may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!